What's up mga momshies? Welcome to the Grazies! Nana is here. Yan. Papa is off today. We have an appointment to our doctor to do our anomaly scan where we can find out kung anong magiging gender ni baby and if the baby is healthy. There's a lot of things that we need to look after sa anomaly scan. So, let's see. Let's find it out. Are you ready, Papa, to see? Let's get to find out today. Hopefully, hindi na siya nakapulupot. Last time, the cord is in between the legs, so we didn't even see it. And this is the third that we're going to try to see. Mom, Hopefully, water. be with us, guys. Baby, Nana. I'm gonna see your baby today. Yeah. Are you excited? Yeah. Yes. Ayan, we just take our blood pressure and it's quite high. So, napagod lang siguro sa biyahe. Yeah. Oh, nag-start na mag-scan kay baby and dito tinitignan ng doctor kung kumpleto ba ang internal organs and yung sukat ni baby according sa kanyang weeks. And thank God, everything is fine and everything is complete. And tinatry rin ni doctor na kunan siya ng picture ng 3D but unfortunately, mahiyain ang ating baby. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin makita ang kanyang face. But there are some shots sa aming report na nakuha yung kanyang lower part ng face, which is yung nose and lips. And mas matangos ang ilong niya kay Nura. Ayan, mga moms. So, ayun nga, yesterday, galing kami ng doktor, di ba? Since nalaman na namin ang gender ni baby, and nakakatuwa naman kasi madadagdag ka kami ng isa pang prinsesa. Nakakatuwa. Sabi nga ng doktor, parang malungkot ka. Sabi niya, parang malungkot ka. Expected mo ba, boy? Sabi ko ganun. Actually, napapanaginipan ko, Doc, boy. 2 beses ko napanaginipan. Pero yun nga, sabi ko, kung ano ang bigay ni God, yun ang importante sa amin. As long as healthy and she's complete, then we are all in. Sabi ko sa kanila ganun. Tapos sabi naman ni Firas, yes, she is correct, Doc. As long as everything is fine, as long as the baby is healthy, then we are good. Sabi niya. So, at dahil magandang araw ngayon, ako'y naglaba at magsasampay tayo. Samahan niyo ako magsampay. So, yun na nga. Hindi na rin ako nakapag-video after ng check-up. Kasi mahiyain ang ating doktor. Ayaw niya magpakita sa camera. Pero yun nga, as pinakiusapan na namin siya na kung sa delivery, kung pwedeng magkaroon ng a remembrance para sa ating panganak, sa kay baby. Sabi niya, it's definitely fine. Sabi niya gano'n.
And anyhow, siya naman ang chief of OB-GYN sa hospital. So, walang makakaangal kung magpasok kami ng camera sa delivery room, sa operating room. At dahil cesarean tayo, so, ayun nga lang, ang sabi niya, hindi pwede si Feras. So, maganda ang araw ngayon. Medyo malamig ang hangin na. Nagsisimula na ang autumn. Yan. Pagdating na ng hapon, mga around 3 o'clock, mag-i-start na magkulimlim, tapos magpa-fog na. Malamig na siya sa gabi. Di naman ganun kalamig. Around 17, 16 degrees. Yun. Sarap niya na matulog ngayon. Dire-diretso na siyang tutulog. As in, para siyang nag-hibernate na pagdating ng gabi. Madali siya makatulog. Pag humiga siya, kinlose niya na yung mata niya, diretso tulog na siya. Although, gano'n naman si Nura ever since. Pero this time, pagka taglamig talaga, naku, sarap niya patulugin. Ayan, samahan niyo ako, magsasampay muna tayo, ha? Nana, the doctor said we're going to have a baby girl. I want two babies. 2 babies? Yes. It's only 1 baby, and we have going to have a baby girl. You will love your sister. Art. You will love your sister, okay? You're No. gonna be a big No, sister. Okay, I'm out. Okay, I'm out. Ang arte. Kasi, talagang gusto niya from the very beginning, gusto niya talaga ng baby boy. Pero yun nga, since we're trying still to convince her na baby girl is also a pretty good sibling. So, yun na nga. Hindi na kami nagpa-gender reveal kasi hindi naman uso siya dito. It's very rare yung mga ganong-ganong ganap. At saka kasi, hindi na namin naisipan yon. So, ngayon kasi magpo-focus kami ng ipon ulit. Kasi may nangyari kay Firas last week. Ang tawag dito yung nabudol siya. Hindi yung typical na nabudol na gumasto siya, ha. Yung incident na talagang nanakawan siya nang hindi niya nalalaman, nang hindi niya nanonotice. So, ang nangyari kasi, pauwi na siya ng bahay. And, may nakita daw siyang mag-asawa, buntis yung babae, hawak-hawak yung tiyan, so masakit daw yung tiyan ng babae or something. And, tinulungan niya. Pinasakay niya sa sasakyan, and yun, doon nag-start. Si Firas kasi masyadong maawain. Nasa dugo niya talaga yung likas sa kanya yung pagtulong. Napaka soft-hearted niya lalo na sa mga matatanda, sa mga bata, mga buntis, yan. Since nakita niya buntis yung babae, malaki na daw yung tiyan, tapos parang umiinda-inda nga. Tinulungan niya. Nung pumasok na daw sa sasakyan, yung babae daw bigla siyang hinawakan dito sa balikat. So, since nasa drive siya, hinawakan siya dito sa balikat. Tapos pinipisil-pisil daw siya kasi daw masakit. Tapos tinanong niya, san ba ang destination nyo? Ihahatid ko kayo kung kaya ko. Ang sabi ng mag-asawa, sa Beca Valley. Which is way too far. Pero sabi nga niya, hindi ko kayo maihahatid doon dahil pauwi na ako sa bahay. That's way too far. Tsaka sabi niya, that's way too far. So, idadrop ko na lang kayo kung saan yung easiest way papunta doon.
So, yun nga, hindi rin naman siya nagtaka na kung sumasakit na yung tiyan, 'di ba dapat ang takbo is clinic or sa doktor sa ospital, 'di ba? Since buntis nga. Pero nagpapadala daw sa Becca Valley. Like, hindi po. Sabi ko, hindi mo naisip yun. Sabi niya, hindi eh. Kasi parang naging at ease daw siya na blinded daw siya doon sa nangyayari. Kasi yung mag-asado is salita ng salita. Kumbaga may nagsasalita dito at may nagsasalita sa likod. So hindi niya nadidistract siya talaga. The whole time nung biyahe nila, nadidistract siya talaga. Tapos sabi ko, hinawakan ka ba nila? Tinanong ko, hinawakan ka ba nila? Sabi niya, oo, yung babae, hawak-hawak ko dito sa balikat. Pinipisil-pisil pa nga niya kasi sumasakit na yung tiyan niya. Tapos yung asawa, nakahawak naman sa hita ko. Hinahawakan yung hita ko. Tinatapik-tapik yung hita ko. Sabi ko, ayun na yun, kako. Alam mo ba, kako, sabi ko sa kanya sa Pilipinas, kako, may mga incident na nangyayaring ganyan. Yung tatapikin ka lang, tapos mawawala ka na sa ulirat, sabi ko sa kanya. Tapos, all of a sudden, mananakawang ka na. Yung hindi mo na alam kung ano yung nangyari sa'yo. Sabi ko, it happened. Sabi ko, it's happening. Sabi ko sa kanya ganun. Baka yun yung nangyari sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kasi yung wallet niya, tsaka yung phone niya, magkapatong na ganyan. Nauna yung phone, tapos yung wallet niya. Nasa harapan lang niya. Nasa harapan lang niya ng sasakyan. So, pagdating niya dito sa bahay, hindi niya akalain na ganun. Kasi para hindi imposible, sabi nga niya, imposible talaga iniisip ko kung paano, sabi niya gano'n. Paano nakuha? Sabi niya gano'n. Sabi ko kasi nga, parang na-hypnotize ka na nila. So, naging blinded na yung isip mo sa mga nangyayari sa paligid mo. So, yun ang nangyari. Pag-uwi niya dito sa bahay, okay siya, masaya siya. It feels light for him na nakatulong siya in a small way. Pagdating niya dito sa bahay, nag-CR siya. Pagtingin niya sa wallet, pag feel niya sa wallet niya, sabi niya, bakit parang ang nipis? Ang nipis. Ayun na nga. Pagtingin niya, wala nang laman. Wala nang laman. Sabi niya, Habibi, just give me time, I'll go back right away. Noong una hindi ko pa alam na ganun. Kasi bigla siya talaga tumakbo sa bahay, palabas. Nagmadali siya talaga. Binalikan niya yung lugar kung saan niya dinrap yung dalawa. Sabi ko, hindi mo na talaga, unlike from kung saan mo sila dinrap papunta sa bahay, it takes 10 minutes. So talagang wala na sila. Probably nakasakay na yun pabalik or anywhere else. Diba? So, pagbalik nga niya, tsaka niya sinabi sa akin, oh my God, it's my fault. Sabi niya ganun. It's my fault. Sabi niya ganun. Kung sino-sino pinapapasok sa sasakyan para tulungan, pero sabi niya this time, sabi niya ganun, I would really, really be aware. Sabi niya ganun, papapasokin ko na lang yung mga kakilala ko. Yun na lang. Sabi niya ganun. Tsaka hindi ako tutulong hanggat hindi ko kayo kasama. Hanggat wala akong kasama. Sabi niya. Ang masakit pa nun, yung pera na yun is sa company. Yun yung pera na pambayad sa oil supplier. Pambayad siya sa oil supplier. Na talagang hinahawakan niya yun every month dahil siya yung nagbabayad talaga sa mga supplier ng mga kailangan nila sa restaurant. And napakalaking halaga. Ouch. Ouch talaga. Napakalaking halaga nung nawala. So, ang sabi ko na lang sa kanya, thank God pa rin dahil hindi ka nasaktan. Salamat pa rin dahil
hindi hindi kanila ginawa ng hindi maganda. Hindi maganda yung kinuha ng kanila ng pera, pero physically, you are whole, nothing happens to you. Thank God. Hindi kanila dinala sa ibang lugar. Hindi kanila pinilit na dalhin sa ibang lugar at saktan or i-force or i-force, 'di ba? Sabi ko yun ang pinaka-importante. Buo ka nakauwi. Walang nangyari sa iyo masama. Sin yung alam mo yung lumalaban siya ng patas. I mean, nagdo-double job siya. Kahit pagod na siya sa work niya sa restaurant, pagka may tumawag na gustong mag-rent ng place para mag-play ng cards, ino-open niya talaga yung bahay sa baba. Kasi malaking tulong din malaking tulong din yung in a night, in just 4 or 5 hours, makagather ka ng let's say $40, $40-50, 'di ba? Malaking tulong na rin 'yun talaga. Iniipon namin para kasi syempre pagdating nga ng baby. Tapos nagba-buy and sell din siya ng mga collections, yung mga display sa bahay na mga antique. Yan. Meron siya mga group na sinalihan na talaga nagbibid sila. Siya yung kumukuha siya, ganun. Tapos binibenta niya dito sa village. So yun yung isa pang sideline niya. Imagine, 'di ba? Yun na nga. So kasi since we're going to start anew para sa baby, as in back to zero ang mga gamit. Ayan, nag-i-start na rin naman ako, nagka-canvas na rin naman ako ng mga damit online. So, probably, paunti-unti. Oo, paunti-unti. Kasi since next week na ang school ni school ni Nura, since next week na ang school ni Nura, so I have time um to sort on some baby's clothes. Naghahanap din kasi ako dito ng ng mga second hand na mga gamit ng mga furnitures like crib. Ang gusto ko talaga sana is kahoy. But yun nga, since may mga nakikita ko dito kasi ang mahal, worth $150, $200. Sabi ko, oh my God, sabi ko sa Pilipinas, 2,000 pesos lang ako. Wala pang $20. Dito, $200 ang presyo ng kahoy na crib. Oh my God, sabi ko gano'n. Ay, sabi ko, okay, sabi ko gano'n. So, nag-change ako ng mind. Kung may makikita kang magandang package, yung mga brand new, pero mahal pa rin, since mahal pa rin siya, naghahanap kami ngayon ng mga second hand. So, yun. Sabi ko sa kanya, wag na wag kang bibili hanggat hindi ako ang nag-a-approve. Why? Sabi kong ganun. At the end of the day, ako ang kasama ng bata. I wanted to make it easy for me. Easy for me, lalo na cesarean section ako. Kasi 'di ba, alam niyo na yung hirap ng cesarean section, yung recovery. Lalo na ako, matagal ang recovery ko kasi wala akong tulong ng analgesic, wala akong tulong ng gamot. Isa yan sa mga allergic ko. Allergic ako sa mga pain relievers, isa pa doon. So, kaya matagal ang process ng aking healing. So, imbis na around 2 months, fully recovered ka na, sa akin hindi. It takes a long way for me para makarecover
sa operation. Kaya, sabi ko sa kanya, hanggat maaari, it needs to be precise pagdating sa mga gamit ng bata for me, to make it easy for me. Kaya, yun. So, ayun. So, this time, ito na lang muna ating i-share. Alright? So, hopefully, may natutunan kayo sa naging kwento namin. Yan. Na be very, very attentive and be very, very safe, lalo na sa mga taong hindi natin talaga kakilala. Kahit na anong puti ng iyong puso, talaga, pagka kahit na anong puti ng iyong puso, meron talagang mga taong hindi maganda ang ginagawa. So, let's just pray for them. Let's just pray for our safety. Diba? Everyday safety, and thank God for another life na andito pa tayo sa mundo na to. So, yun lang. Thank you so much guys for watching, and give me a thumbs up on this video, and also subscribe to our channel sa mga hindi pa nakasubscribe, and click the bell button for our new upcoming videos. Alright, thank you so much for watching guys. God bless you all. Loves you. Bye.